Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kung saan man kayo naroroon ngayon, habang kayo'y kapiling namin sa misang ito, maaaring ialay na ninyo ang inyong mga intensyon sa paligid ng altar na ito. Intensyon nyo para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya at kaibigan, sa ating bansa at sa buong mundo. Samantalang sa ikatlong linggong ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Para sa aming kakulangan ng pananampalataya sa katotohanan ng iyong muling pagkabuhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-asa sa liwanag at lakas na dulot ng iyong salita, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo, na nag-alay ng sarili sa paghahati ng tinapay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kung hahantungan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi, diwa niya ang saki na umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungan. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam niyo kung ano ang itinubos sa inyo, sa walang kabuluhang pamumuhay, sa inyong minana, sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Jesus, aming hiling kasulatay liwanagin, kami ngayon ay paglaalabin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem
na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan na ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan na ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon-tipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hesus Kristo. Kapag kayo nanonood ng video o kaya ng sine, kung minsan may nakakasama kayo na parang kasama rin yung kasama nyo sa loob ng sine. Abay, nagtatatalak din eh. Meron kami isang kasamahan na kapag kami nanonood na ng video o kaya ay ng mga Netflix, siya yung may hawak ng remote control. Okay lang sana eh kung siya may hawak. Eh dahil hawak niya yung remote control, siya rin yung may control ng TV. So isang araw, isang gabi nanonood kami ng horror. Eh may isang eksena ron, biglang lumabas yung multo. Nagulat siya. Sa sobrang gulat niya, ipinos niya. Pak! Hay! Tapos hindi makahinga. Meanwhile, yung vampira, nakalabas yung pangil, pati yung panga. Ayun, dahil sa TV. Sabi namin, Pards, ano, bakit nakapos? Sabi niya, natatakot ako, hindi ako makahinga. Sandali ha, iinom muna ako ng tubig. Naku, umalis pa. Uminom pa ng tubig. Ito pa matindi. Pagbalik niya, may dalang baso. Nakita niyo yon?
Kanina merong mukha sa salamin. Teka, i-rewind ko. Hindi, rewind pa. Sabi namin, nako, paano natin matatapos ito? Yaan ang isang bagay para patayin mo yung suspense ng pelikula, i-pause mo ka agad. Ayun. Siguro, yung pelikula, 1 oras at kalahati lang. Natapos kami after 3 hours. Kaiinom nung isa dahil dala niya yung remote control niya. Hindi makahinga. Pause. Hindi makahinga eh. Napapag-isipan ko, sa tunay na buhay, walang pause button. E di ngayon ay pasado 10:00 na. Ano, ititigil niyo itong oras na to? Hindi niyo ito maititigil. Dire-diretso tayo ng misa. Kung minsan mukha lang bumabagal ang oras, but life goes on. Akala niyo ba nung namatay si Jesus, o akala ba nung mga nagpapatay kay Jesus, nung ipinako siya sa krus, tumigil si Jesus? Oh no. Life goes on. In fact, sa ating pagbasa, there is no pause button. Nung siya'y nabuhay, kaliwat kanan ang kanyang pagpapakita sa kanyang mga apostoles at mga disipulo. Ito, yung 2 disipulo niya, di ba anong ginagawa nila habang sila nag-uusap? Naglalakad. Minsan tumitigil, nagkukwentuhan at nagpapaliwanagan. At ito matindi. Di tapos na sila mag-usap-usap. Nakarating na sila, yung 2 o silang 3, doon sa nayon na pupuntahan ng 2 disipulo, Emmaus. Ngayon, ito ang matindi. Si Jesus, alis na. Now, do you realize that this is the turning point of the story? Father, turning point? Bakit naman? Simple. Paalis na si Jesus. Ano kaya, ayon sa ating istorya, palitan natin, yung 2 disipulo, hindi itinigil si Jesus. Hindi siya inimbitahang manalagi sa kanila muna sa oras na iyon. Jesus would have left. And you know what will happen kung umalis si Jesus na hindi nila inimbitahan? What will happen? You guess. Nasa gospel. Nung inimbitahan nung 2 si Jesus para manahang kasama nila, that was the time habang sila'y kumakain. And Jesus took the bread, blessed it, broke it, and gave it to them. Na nakilala ng 2 disipulo si Jesus. It was only after they invited Him. That was the turning point na sinasabi ko. Kasi kung umalis si Jesus na hindi nila inimbitahan, they will never, ever recognize, realize na yung kasama nila na naglalakad na hindi nila nakilala is no other than the Lord Jesus Christ. The turning points. There is no pause. Diretso pa rin si Jesus sapagkat nung nakilala ng 2 disipulo, si Jesus. Sabay naman nawala yung isa. Gone. The turning points. So now tell me, there are several times in our lives, in hindsight, we realize that was the turning point of our stories. Isang araw, nabalitaan na si Poblete ay isang madunong na tao. Kaya may isang grupo ng mga bata, ang sabi nila, madunong pala si Poblete ha, tingnan natin. Ganito gawin natin, subukan natin siya. Humuli sila ng ibon, buhay. Ayan, sabi nila, punta tayo kay Lolo Poblete. Tanungin natin siya. Tatago ko yung ibon ko sa likod ko. At ang ating tanong ay simpleng-simple. Lolo Poblete, hulaan nyo, itong ibon na ito na hawak ko, buhay ba o patay? Pag sinabi ni Lolo Poblete na buhay, sasakalin niya sa likod yung ibon hanggang mamatay. Patay. At pag sinabi ni Lolo Poblete na patay yan, pakakawalan niya, ay buhay. Nakahuli na sila ng ibon. Punta na sila kay Lolo Poblete. Hawak nung isa yung kanilang nahuling ibon sa likod niya. At ang tanong, Lolo Poblete, hulaan nyo, ito bang ibon sa likod ko, buhay o patay? Tiningnan siya ni Lolo Poblete
at kanyang sinabi, depende yan sa kamay mo. Turning point. Depende yan sa kamay mo. If the two disciples had not invited Jesus, they would never have recognized Him. Punta tayo sa ating mga kasaysayan. I know one friend, binalita niya sa akin, Father, may cancer ako. That was a turning point in her life. Buong buhay niya hanggang noon malusog siya. All of a sudden, ang balita, 4th stage. It could go either way. Depends on your hands. I was so happy, sinabi niya, no, I will live my life, the rest of my life, happily. No sickness is going to stop me from living my life together with my family. And she enjoyed her life. And miraculously, nag-survive siya. Isa pa rin, lalaki naman, umiiyak, bumagsak sa bar exam. Turning point of his life. Either sumuko na lang siya at sabihin niya, tapos na, ayoko na, sawa na ako. But no, he said, I will try again next year. I will do my best. There's no stopping this time. And he did. Nakapasa siya. After 3 years, hindi nung the following year, bumagsak ulit nung second year. But still, the fighting spirit, the turning points of our lives. Hopefully, makita rin natin na ang Panginoon, kung ano man ang mangyari sa ating buhay, and at that point, when we can go either way, we'll be led to that point where we can say with the other two disciples, oh my God, si Jesus yun ah. Sa Switzerland, mayroong isang lugar, isang village na ang tawag ay Wassen. Meron doong isang chapel. Yung chapel na yon, sikat na sikat yun. Actually, simbahan. The Church of St. Gallus. Sikat siya sa mga turista kasi kapag sumakay kayo ng tren, papunta ng Italy from Switzerland, yung church na yon malapit sa tunnel papuntang Italy. And then yung train will move around 3 times sa tunnel. And 3 times you're going to see the same church. Una, sa taas, on top of a hill. Pag-ikot ng tren, maya, kapantay mo na yung simbahan. Pag-ikot pa ulit ng tren, maya-maya, nasa ilalim mo na yung simbahan. So, I was so excited. I was traveling alone from Zurich to Italy. Sumakay ako sa tren, dun mismo, sa tabi ng bintana, because I would want to see this special site na sinabi nila na hinahanap ng mga turista. So, dala ko yung aking cellphone. So, I was there on the train, at habang maandar na yung train, sabi ko, matagal-tagal pa naman. Kaya ako'y nag-text. Maya-maya, may sumakay na isang babae. Sumakay sa harapan ko. At nagtanong sa akin, pari po kayo? She was talking in German. Napansin niya kasi, nakaano ako, yung naka-clerical suit. Sabi ko, yes, pari ako. And then she started telling her story. Father, I was a Protestant before. Now, I'm a Catholic. At alam niyo kung anong nangyari sa akin? Mayaman siyang babae, nasa kanya na lahat. Yun ang ayon sa kwento niya. She was single, and then she had everything in her life. Pero parang malungkot siya. Hindi niya malaman ano yung kulang sa buhay niya. May sarili akong bahay, ang aking pera, hindi ko mabilang kung gaano kadami. And yet, may kulang sa kanyang puso. So palaboy-laboy siya sa kanyang syudad.
because she was trying to figure out, ano yun? And she entered a Catholic church. So happened, may misa noong oras na iyon. Umupo siya sa likod. She didn't know about the Mass, but she was just looking around kung ano nakikita niya sa simbahang Katoliko. The candles, the altars, ay nagpausok pa ng insenso. And then she was like, oh my gosh, where am I? Then all of a sudden, in a twinkle of an eye, she felt so close to God with what she was seeing. And she cried. And she realized, this is what I have been waiting and hoping for. Something beyond this world. Something divine. If you call that God, fine. But I want Him. So she entered the sacristy and she asked for help. She was baptized a Catholic. Then she was so happy. And then she told me, I am going now in order to do acts of charity. I belong to a Catholic organization, and I am so fulfilled with what I am doing. Nothing can beat this. The joy of serving God. And I was like, amen, hallelujah. Thank you, sister, for telling me that. Naalala ko yung simbahan. Yung vasen. Sabi ko sa kanya, hi, wait a minute. Asan na ba yung simbahan? Yung St. Gallus? And the woman told me, ay, lampas na. Lampas na. I missed it. Because of the girl telling me her stories. What do you think I felt? I said, no, it couldn't be. I cannot be lonely and sad simply because I miss the church. Because right now, I have something greater than the church here. The story of this woman, the story of how she found God. And tell me, hindi kaya ito yung parang karanasan ng dalawang disipulo na si Jesus kasama na nila, hindi pala nila napansin hanggang nawala siya? I don't want to miss it. So I said, forget about the church. I'm just so happy you shared me your life because I saw Christ alive and living even until now. And tell me, did I miss anything? No. This is Jesus telling me his story through the life of this woman. At sa loob ng aking puso, nakanta-kanta ko. I don't wanna miss a thing. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't want to miss a thing. Naglalakad ang ating Panginoon. Don't miss a thing when He comes. This is your turning point. But you will know that only in the hindsight. So, grab every moment. Seize the opportunity. Jesus must and might be walking already. Don't miss Him. Sabay-sabay nating dasalin ang ating pananampalataya. Sumasambalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, ilalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng mga himotok, pagkabigo, at kawalan ng pag-asa sa buhay. Ang ating sasambitin ay, Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa kabila ng mga kabiguan at kalungkutang kanilang natatamo sa paglilingkod sa bayan ng Diyos, ay lumakas ang kanilang pananalig kay Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya, ay samahan sila ni Kristo sa pagtahak sa landas tungo sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang magkalakas loob silang maglakbay kasama ni Kristo tungo sa ikabubuti ng ating mga kababayan at sa ikauunlad ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga taong nababalot ng lungkot, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, upang sa pagninilay sa salita ng Diyos at sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ay matagpuan nila ang pagkaunawa at sigla sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng salita ng Diyos at ng banal na Eukaristiya, upang maging masigasig tayong tagapagbalita ng katotohanang si Kristo ay buhay at siya'y ating kasama sa paglalakbay sa daigdig na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Ama naming muling bumuhay kay Jesucristo mula sa kamatayan, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang hindi kami malubog sa burak ng kalungkutan, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, at bagkus ay maging masasayang tagapagdala ng magandang balita ng kaligtasan sa sandaigdigan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Aming hatid, anay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na nilob mo ang aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak
na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kung hindi pa po nyo napapansin, yung nasa likod ko, yan po ang Emmaus event. Sabi nung iba, ay kulang ang mga apostoles, bakit wala yung 10? Dalawa lang talaga yan. Emmaus, we recognize him by the breaking of bread here at this altar. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilulunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo pang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong pagtitiwala at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin Sa kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, inyong pagmasdan, si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad kayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi Hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Lord Jesus, you are the bread of life. Whoever eats this bread will live forever. I love you and desire to receive you in Holy Communion. At this moment, I cannot receive you in the sacrament of the Holy Eucharist. Come then spiritually and dwell in my heart. I embrace you and unite myself totally to you. May I never be separated from you. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malulhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Orasyo Emperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming makapangyarihan, bukal ng awa at kahabagan, dumudulog kami sa iyo sa oras ng matinding kahirapan at pagdurusa. Ang iyong sambayanan ay nasa gapos ng sakit na dulot ng COVID-19. Inihiling namin kami ay iyong tuhayan ng may pagmamahal at iligtas sa pamamagitan ng iyong mapaghilom na kamay. Pukawin ang takot ng kalooban, panibaguhin ang pag-asa, at patibayin ang pananalig sa iyo. Idinadalangin namin ang mga nasa bungad ng pakikipagsapalaran sa sakit na ito, ang mga doktor, nurse at mga tauhan ng mga ospital na ang mga buhay ay napasailalim sa mabigat na tungkulin upang mailigtas ang mga dinapuan ng sakit na ito. Pagkalooban mo nawa sila ng kalakasan ng katawan at diwa, katibayan ng paninindigan, at kaligtasan mula sa naturang sakit. At para sa mga pumanaw dahil sa sakit na ito, dalangin naming sila'y makarating sa iyong makalangit na kaharian. Idinadalangin Namin ang mga manggagawang patuloy na nagbibigay ng sarili sa paglilingkod at pangangailangan ng kanilang kapwa, ang mga namamahala sa kapayapaan at pagpapatupad ng mga batas, ang mga namumuno sa aming bayan upang labanan ang salot na ito. Patatagin mo nawa ang kanilang loob upang patuloy na kumilos para sa kaligtasan ng lahat. Idinadalangin namin ang mga taong dinapuan ng sakit na ito, ang mga nasa bingit ng kamatayan, at ang mga pumanaw na ng tigib ng hirap at pag-iisa. Naway ang kanilang pagdurusa ay maging pakikiisa nila sa kahirapan ng iyong anak na namatay para sa aming kaligtasan. Amin ding hinihiling ang maagap na kalutasan sa salot na ito, ang pagtuklas ng lunas na gamot at ang panunumbalik ng kaayusan at bagong buhay sa lahat ng bayan at bansa. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming dakilang manggagamot kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Bosco, Ipanalangin mo kami. Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Memorare Prayer. Alalahanin mo, o lubhang pinagpalang Birheng Maria, na kailanmay hindi nabatid na sino mang dumulog sa iyong ipag-ampon, nagsumamo na iyong tulungan, o humingi na iyong ipinalangin, ay bigong lumisan. Dala ng pag-asa na ito, dumudulog ako sa iyo, o Birhen ng mga Birhen, aking ina. Sa iyo ako'y lumalapit, nakatayo sa iyong harapan, batbat ng kasalanan at kapighatian, o ina ng salitang nagkatawang tao, huwag nawang sipayungin ang aking mga kahilingan, bagkus sa iyong habag, ako ay dinggin at iyong tugunin. Amen. Pagtatalaga at pag-aalay ng tahanan kay Maria mapag-ampon. O kalinis-linisang Birheng Maria, niloob ng Diyos na ikaw ay maging tagapag-ampon ng mga Kristiyano,
Ngayon ay itinatalaga at inuukol namin ang aming tahanan at mag-anak sa iyong kalinis-linisang puso. Pangalagaan mo, inang kaibig-ibig, ang aming abang pamamahay. Pabanalin mo ang aming pamilyang sa iyo'y nagmamahal. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, ang bawat nakapipinsalang sunog, baha, kidlat at lindol, 10 na mga magnanakaw at masasamang loob. Pagpalain at patnubayan mo kami sa lahat ng sandali. Pagindapatin mo na ang lahat ng miyembro ng aming mag-anak, narito man o wala, ay maligtas sa lahat ng kasamaang palad, at higit sa lahat, ipag-adya mo kami sa lahat ng tukso at kasalanan. Ikaw sana ay maging reyna ng aming pamamahay, na magmula ngayon ay iyong iyo, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Magandang umaga po. Tayo po na nasa Pilipinas at greetings po sa inyo na galing pa sa iba't ibang lugar na nakikibahagi sa ating misa po ngayon dito sa National Shrine of Mary Help of Christians dito sa Parañaque. Nasa 42nd day na po tayo ng lockdown. At ano po itong ating ADAPA family, bakit po natin ito naisipan? Kasi nung nagbibigay tayo ng tulong galing sa simbahan, nung binibigyan po ng tulong yung mga 2,500 families na nabigyan, nakikita ho na ang dami-dami talagang nawalan ng trabaho. Yung mga pinupuntahan po sa mga areas po natin, tawag natin developing areas o depressed areas. Ang dami po mga driver doon, nawalan ng trabaho, construction workers, o yung mga merchandisers, o yung mga naglalabada dati at hindi na makakuha, mga delivery boys, yung mga asawa nila nagtatrabaho sa iba mga probinsya na lockdown, hindi na makabalik at hindi nakakapagpadala. Nagbibigay po yung pamahalaan, yung mayor at saka ng barangay, pero may mga ibang pamilya ho na malaki at nandyan na ho yan, kailangan silang tulungan. At kaya nga ho, ang daming nagsisiksikan sa mga lugar niyan kasi dyan mura yung renta dan sila nakikitira. Kaya nga ho, kahit na may mga tulong ho, hindi naman lahat umaabot yung tulong ng DSWD sa lahat o yung amelioration o yung 4Ps, hindi naman umaabot sa lahat. Kaya nandyan po yung ating tulong na gusto natin sana ay magkaroon sila at least ng security na meron silang bigas na masarap. Kaya nga ho, nung naglunsad po tayo ng project na ito, ay agad-agad naman tinangkilik ng napakarami ang project. Nakapag-distribute na po tayo ng 400 bags. Galing sariling sikap ito ng parokya. 400 bags sa mga nangangailangan. Ang inisip po natin na kahit tumagal pa ng konti itong lockdown ito, May 15, yung pamilya ay meron silang confidence. Wala silang insecurity anong kakainin natin 3 days from now. Walang-wala na tayo. At least meron sila pong makukuhang basic staple food na magandang bigas. Kaya nga ho, nagpapasalamat po sa inyo sa inyo pong patuloy na tulong. Isa pong bagay na hindi nawawala kapag binibigyan sila ng slip, ng yung rice coupon. Ano po yung palaging binabanggit sa kanila, itong mga taong ito na nagbibigay sa atin, hindi kayo kakilala. They do not know you from Adam. Wala talagang hindi kayo kilala, pero tumutulong sila. Ano ang pwede nating maibalik sa kanya, sabi ko sa kanila, ay pagdasal natin yung pamilya nila. Yun lang. Pagdasal yung pamilya nila for the kindness that they have in their hearts. Kaya nga po tayo, nagpapatuloy pa po tayo itong ating campaign ng ADAPA Family. Marami po pong nagbibigay, marami pong nagpapapick up pa sa mga bahay na ginagawa po natin yon to make it easier for you na hindi kayo nakakalabas para maibigay nyo yung inyong gustong itulong sa mga mas nangangailangan. So ito po yung moment na magandang maipakita sa atin na meron po tayong, hindi lang po tayo ang nahihirapan. Meron pong iba na naka-lockdown na sila.
nahihirapan pa sila in terms of food. So, marami pong salamat sa inyo at naway ipagpatuloy ang paggabay at pagtulong sa inyo. God bless you all po. Thank you very much. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang mga nanalo sa ating online Bible Quiz Lockdown Challenge. April 25, kahapon po. Congratulations po sa nanalo ng Rise to Share, si Mr. Vergel Lucena ng Aloe Vera Street, Malacanang Dulo. Congratulations po sa inyo. Ang sponsor po natin ay anonymous po, ayaw po niya magpakilala. Gayunpaman, pinapasalamatan po natin siya sa kanyang kabutihang loob. Ang mga nanalo po ng 100 peso load consolation prize ay sina Flordevina Estrella, Mary Jane Pauden, Paulisa Exiha, Lulu Diniga, Noel Alconaba, Sani Parane, Hans Jasin Agan, Angelique May Asis Ativo, Vanessa Mercurio at Jofet Carion. Maraming salamat po sa inyo sa pag-participate sa ating Bible Quiz at congratulations po. Sana po patuloy po nating suportahan ang lahat ng mga online activities ng ating parokya. Kabilang na dito ang Bible Quiz Lockdown Challenge. Natutuwa po kami na marami pong nagpa-participate, no? Pati sa mga kabataan, marami po. Kaya patuloy po nating encourage ang bawat isa, lalo na ang inyong mga anak, para patuloy ang pag-participate sa challenge na ito. Mas marami po silang matututunan, magsasaya rin po sila at mas ma-appreciate po nila ang salita ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumabaybay sa live streaming ng Koy Time kahapon. At na-announce po doon ang mga winners ng vlog at selfie challenges noong mga nakaraang araw. Tignan na lang po natin ang ating FB page, no? Ang FB page ng Shrine para sa mga resulta ng mga nanalo. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang umaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang ating Panginoong nabuhay ay patuloy na kasama natin at naglalakad. Hintayin natin siya. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos.